Magandang umaga po ng Martes. Medyo tama yung aking prediction kanina, uulan. Actually, ambon lang eh. Pero laking ginhawa na rin kasi yung maalinsangang panahon ay medyo lalabit ng konti. Po, medyo late na kami kumain. Anong oras na ba? Alas 9 na kasi alas 9 na nagising kong aking mahal na biyanan. Naantabayanan ko lang kasi ito kapag sinasabayan ko pagkain. Moody siya pag kumakain. Kumisan, kailangan mong pilitin, intimidate ba? Pero ngayon parang nasa mood, no? Ngayon, no? Kain-kain. Pangulam namin yung aking minutong kaldereta na lasang apretada. Wala kasing liver spread eh. Ito yung buto-buto ng manok na natira sa rep. Niluto ko na kasi medyo matagal na eh. Baka sira. Ngayon, may mga ingat po tayo sa mainit at malinsangang panahon, lalo na dyan sa parte na Kamaynilaan. Medyo parang lumalapit na ata ang Earth sa araw, kaya sinong mainit. Magdala po kayo daging ng talanggalang, payong. Pwedeng kapote kasi ang kapote ginagamit na pagtagulan. So payong o kaya sombrero. Kung wala naman kayong gagawin sa labas, stay at home na lang. Or kung malapit kayo sa mall, punta kayo sa mall para magpalamig. Kwentuhan tayo tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Nung nakaraang araw, I think that was 2 days ago, may nag-share ng isang news feed mula sa balita, News 5 ata yun, o tama, News 5. According sa PhilBooks, kakaroon daw ng isang lindol either sa Japan or dito sa Pilipinas. Well, according sa PhilBooks, baka kasing lakas ng nangyaring lindol sa Taiwan. Prediction lang yun, prediction. Maaring magkatotoo, maaring hindi magkatotoo kasi until na wala pa namang equipment o tools na na-iimbento para talagang i-predict yung lindol. Ang nagpipredict pa lang ngayon ay siyempre bagyo, yung kung saan dadaan yung bagyo kasi ang bagyo above the surface, samantalang ang lindol below the surface. Kaya yung prediction niya is maybe based on speculation dahil lumindol sa Taiwan, maaring naggalaw yung aircraft na malapit sa Japan o sa Pilipinas, possible na magkaroon ng chain reaction. Kung sabi sa balita, within 7 to 10 days. Kaya pinag-iingat po tayo. Mabuti na rin yung nag-iingat at handa kayo. Lalo na yung dalawang anak nasa Manila. While my eldest is in Japan, ang balita ata parang Okinawa yung tatamaan. Since malapit tayo sa Japan, posibleng maapektahan din tayo. Yan. Yun yung mga balita na kailangan talaga natin mag-ingat. Kahapon, nabasa rin ako sa newsfeed. Ito naman si Chabit. Dumaan sa bus lane. Yan, dumaan sa bus lane. Pero diba, pag opisyal ka ng gobyerno, dapat alam mo yung mga nagbabawal ng gobyerno. Siguro, sabi niya, nag-overtake lang daw yung kanyang convoy sa bus lane.
Prestige alam naman natin na sa Manila, ang bus lane ay para lang talaga sa bus. Apprehend ka. Problema, pag kilala at may pangalan ang na-apprehend, yung mga enforcer, parang mga naaamo ba na parang mga bahagang buntot na hindi ko maintindihan. Pero pag na isang maliit na tao lang, ay wala na. Pipigain nila yon, intimidate, bubulihin, parang ganun. Kaya hindi ang pagtingin ng batas dito sa Pilipinas is bias, hindi pantay. Pag mayaman ka, Diyos ka. Pag mahirap ka, kawawa ka. Kahit saan mo tingnan ang angulo, dapat pagka nasa law enforcement ka, wala kang sinikilingan. Kung ano yung pagtingin mo sa mahirap, hindi dapat ang pagtingin mo sa mayaman. Kung nire-respeto mo yung mayaman, dapat i-respeto mo rin yung mahirap kung nakakagawa mo ng kasalanan. Hindi yung pag mahirap, inaangasan mo na. Normal yan, lalo na sa yun ang realidad dito sa atin. May kasalanan na nga, basta may kilala, ginagawa, nakakalusot pa. Sabi nga, nababaloktot nila yung batas. Nagagawang tama yung mali, magagawang mali yung tama. Yan ang ating, yan ang malupit. Kaya kamisan, pag mahirap ka, talagang kawawa ka. Kaya lang, di naman tayo pwedeng lahat maging mayaman. There is no such utopia society. Diba? Bahagi na yun ang kalakaran sa mundo. Pag may mahirap, may mayaman. Sabi nga nila, nasa kapalaran. Dahil may mga taong pinanganak na mayaman, may mga taong sadyang pinanganak mahirap. Pero kung titignan mo yung dati, nung panahong una, wala namang mayaman, di ba? Walang mahirap. Tribo-tribo nga eh. Ang pagiging mahirap ng isang tao ay nasa kanya na rin sa kanya na rin pagdadala ng buhay niya. Pero lamang siyempre mga sinilang na talagang mayaman na. Ayun na yan eh. Samantalang yung sinilang na mahirap, kailangan mo magsumikap para yumaman. Para mabago yung takbo o daloy ng iyong henerasyon. For example, katulad ko, laki ako sa hirap. Nagkaroon naman ng pagbabago kasi nung kasawa, napag-aral yung mga anak, nagkaroon ng maayos na trabaho, pero wala pa sa kanila nagkakaisip na magnegosyo. Kasi may mga kilala ako ngayon. Although hindi nakatapos, pero sinuwerte sa negosyo, yumaman. Yan. Katulad na lang yan na, di ba, sina SM. Kung tutuusin, yung SM na yan, inabutan ko na rin yan nung maliit pa ako eh. Nagsimula yung SM pagkakatanda ako sa Carriedo. Yung tinatawag na Shkumart. Maliit lang na store yan. Napupuntahan namin yan. Pag kasi, tumira kasi kami sa Manila. Doon ako grade 2 hanggang grade 5 sa Caloocan, sa Grace Park. Pag napupunta kami ng Carriedo, sinisimba sa Quiapo, skat yung Carriedo dahil ito una eh. Lalo na yung eskolta, yan, eskolta. Pag sinabing ang chick mo ay pang eskolta, ibig sabihin maganda. Yun ang una sikat ng una. Wala pa yung Makati, wala pa yung Ortigas, wala pa yung BGC. Eskolta muna bago sila. Nandun yung pwesto ng SM, maliit lang yan. Parang tindahan ng sapatos tapos repair. Siguro yung may-ari ng SM,
masipag. Alam mo naman ang incheck eh, maano yan, masinop. Saka meron silang organisasyon na tinutulungan nila ang bawat isa. Ang pagkakalam ko, hanggang tatlo yata. Tutulungan ka sa una, pag nag-fail ka, tutulungan ka sa pangalawa, pag nag-fail ka ulit, tutulungan ka pa ng pangatlo, pag nag-fail ka ulit, bahala ka na sa buhay mo. Sige sila. Ang Pilipino, anya-anya yan. Katapakan ka pa nga yan eh. Para lang umulad sila. Yung siguro yung ugaling naman natin sa iba't ibang lahi. Yun. Kaya ingat tayo at lagi tayong malaking bagay nga itong social media eh. Kasi bakit kamo? Dati noon, lang, radyo tsaka dyaryo. Pupunta ka pa para manunod ka ng sine, pupunta ka doon. Parang ngayon, hindi mo na kailangan manood ng sine kasi may Netflix na. Ang unlad ng teknolohiya. Dati noon, one-liner pa lang ang cellphone, ngayon, touchscreen na. Parang ang lapit-lapit mo na. Pagka nag-video call kayo, parang nandyan lang yung kausap mo. Nung una, susulat ka, letter. Kasi pa ng penpal eh. Hintay ka ng 1 linggo, 2 linggo bago matanggap yung sagot ng sulat mo. Pero ngayon, text lang. Paglipad niya, nandun na. Pwede na kayo mag-video call. Malaking pag-unlad talaga. Lalo na dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino may hilig sa gadget eh. Naliban na lang kung talagang yun ang mismong nagtitinda ng tao, naka-cellphone eh. Imagine mo yun. Mismong maliit na bata, naka-cellphone, elementary, naka-cellphone na. Mura na kasi ang gadget. Alam mo, ang bilang ko, malakas ngayon kumain. Hindi mo siya kailangan ngayon intimidate para kumain. Gutom siguro to, maaari. Problema sa amin, medyo maniknik. Buti sana kung lamok eh, kaso niknik ba? Yung may niknik? Yung maliliit na hayop na lumilipad na kalahi din ng mga lamok. Kasi yung lamok, umuugong yan eh. Itong niknik, silent kung umatake to. Maraming wala, puro kagat na yung hita mo. Dapat makakatulog sa gabi. Medyo dito, umulan ng konti, bagya. Wala na uli, mambon. Yan na, pero okay naman kasi nawala yung init. Hindi siya kasi nung malinsangan. Buti na rin dito sa lugar namin, hindi kasi nung not unlike sa ibang lugar na talagang taas yung temperatura. Kumbaga malapit sila sa araw. Yan. Kasi maganda siyang kumain ngayon. Lang naman ang ko ngayon dito, ang aking schedule. Maghapon kami dito sa loob ng bahay. Maliban na lang kung obligado kang lumabas kasi wala ka nang makakain. Bibili ka sa putak ng bayan. Kataon namang nandito yung anak kong pangatlo kasi DepEd walang pasok hanggang bukas. Bakasyon sila hanggang bukas. Kaya may bantay. Kapag umaalis ako. Pagka wala naman, obligado sinasama ko siya. Tricycle. Yan, magana. Minsan wala to eh. Mahirap pakainin to. Aaway kayo. Yan, magana siyang kumain. Yan ang trabaho ko. Iintayin, babantay ang magazine, kukunin, papapakainin, papalitan ng diaper, twice a week, diliguan mo. Yan. Kasi si wifey nasa Manila naman, nag-aalaga naman dun sa aking pangatlong apo, dun sa anak ng aking panganay. Ang hirap kasing ang hirap humanap ng kasambahay din ngayon, lalo na kung hindi mo kilala, lalo na kung siguro sa agency. Yun ng kamag-anak mo na kung minsan, kailanganin ka pa, baka alam mo bata, lalo na kung walang nagbabantay, baka haluin,
Pag hindi nakikita ng magulang, kaya yun, lola, nagbabantay. Then after that, uuwi siya. Yun namang kumalahay ko ang karelyebo niya doon sa bata. Yan. Kasi meron kaming meron kaming schedule. Plano this April. Misis ko, dyan yung mga travel na yan. Pupunta kami ng Tri-City sa North. Sa Bigan, Lawag, then Pagudpod. Although nakarating na kami ng Bigan tsaka Lawag, ang hindi parang namin nararating is yun nga, maganda raw sa Pagudpod. Yung parting North. Nanggaling na rin kasi ako dyan nung kabataan ko, nung bago pa lang kami mag-asawa ni Mrs. Tatlo pa lang anak namin. Nung nagtatrabaho pa ako sa isang landscaping company, na-assign ako dyan sa Paway. Gumawa kami ng golf. Yan. Paway. Nakasama yung 3 bata, maliliit pa yung mga yun. Yan, medyo tapos na. Tapos na rin kumain. Sunod naman yan, iinom yan ng gamot. Nagatas mo na pala. Inom yung gatas mo. Very good ka ngayon na. Hindi ka ngayon pasaway Wala. Pupunta ng San Luis. Ubus yung ubus yung pakwan, naubos mo rin yung pakwan mo. Very good. Magaling kumain si Nanay Lusing ngayon Tapos gamot naman ang iyong iinumin. Kaya may pupunta ng San Isidro. Kailan? Kala ko ba schedule natin ngayon? Ba't nagbago ang iyong nagbago ang iyong schedule bukas na naman? Mag-gym tayo ngayon dito Mag-gym? Mag-gym. Pucha, mag-gym tayo. May magaling. Mag-gym pala kami ngayon. Kala ko pupunta kami sa San Luis. Kasi naalala niyo yung pinanggalingan yung lugar. Lagi yung gusto pumunta ng San Isidro. Matagal pa yun. Sa Sabado, nandito na yun. Kaya kumain kang mabuti, tayo papasyal sa San Luis. Yan. Tagal na itong nangangakit sa San Luis. Dahil lagi niya naalala yung pinanggalingan niya, San Isidro, tapos yung mga karamihan, yung mga patay na tao, yung basyong, hindi ko makakilala kung sino yung basyong na yun. Yung kanyang asawa, ganito siguro talaga pag ganito ng edad. Mararanasan din natin yung pagtanda natin. Yung mga alaala mo nung kahapon lang siya nagbabalik. Parang kanta, alaala nung kahapon, muling nagbabalik. Ito yung gamot niya sa puso, ito hinahati ko. Kambisartan. Saka lang hatiin. Malakas pa ka ito Ginawan, ubusin mo yung pakwan mo. Marami kang pakwan, 2 yung pakwan mo, 2 buo yan Alin? Hindi mainit. Ay, mainit tapos palalamigin mo rin. Tama lang yan. Mainit yan kanina, lumamig na lang. Hindi bali. Mainit yan kanina. Dahil ang tagal mong kumain, tagal mong uminom ng gatas, lumamig. Kaya malamig yan talaga kanina. Mainit pala. Ubus na yan. Yung gatas mo, bukusin mo na habang binibi ako rin gamot mo. Nahati ko kasi yung gamot. Yan.
Iniisip ko rin kung anong magandang niche. Random kasi yung aking channel. Kumbaga kung anong maisipan. Hindi naman ako makapag-travel vlog kasi walang magbabantay din eh. Maganda sana kung makapag-travel ka. Baka this coming April, yan. Kami ng abangan nyo yung aming adventure. Kasama yung aking anak na pangatlo at saka yung aking apo. Magka-adventure naman kami. Last 5 years ago, galing ako Mindanao. Kaya lang, hindi ko alam na pwede ka palang kumita sa YouTube pagka yung mga sayang yung aking mga napuntahan lugar. Na-delete na yung mga photos ko ron, saka video. Anyway, thank you sa panonood. Kita-kita ulit tayo bukas. So, baka next week mag-upload ulit ako ng video. Don't forget to subscribe to my channel. At ingat po, ingat na sa hatred.